So, ito yung yung magiging second episode ko during the siege. Ganun pa rin, yung kwento pa rin ng kumpanya namin sa 15DRC. Under sa First SRB. Kay Sir Yungke. So, yun nga, doon din ako nakilala ni na Sir Yungke nung yung kumpanya namin sa kanila na Opcon nung siege na yun. So, yung second episodes ko naman is ganun nga, kay Sir Garrick pa rin yung kwento naming dalawa. Nung time na yon, nung may papasukin na naman na bahay, doon na naman siya. Nagkikipag-agawan na naman sa lead scout. So, yun nung pinuntahan ko siya noon that time, yun lang yung sabi ko sa kanya na huwag ka lang mag-lead scout parati. May lead scout naman tayo sir na nakadesignate eh. Yung gawin mo na lang is mag-command, mag-control na lang ng tao. Pero gano'n nga, matigas yung ulo niya eh. Gusto niya talaga mag-leading. Nakikita ko talaga sa kanya yung magiging mandirigma niya. So yun, nung time na yung nung pinasok namin yung bahay, sorry, yung bahay na yon, hindi target talaga namin yon, target ng kumpanya namin. Yun nga, nag-ano pa kung paano natin papasukin yan, nagplano-plano pa habang sa tinutubo kami. Sabi na lang na wag na lang muna mag-ingay. Kaya hanggang sa tuloy-tuloy na yon, nung pinasok namin yung bahay, tinapunan muna namin ng granada ngayon. Sabi ng isang kabady ko, Bads, tapunan mo na. Hanggang sa naabot ko yung kabilang kwarto, natapunan ko, magputok ng granada. Tapos sabi ng isang kasamaan ko na naman, parang may nahuhulog doon na buhangin. Sabi niya, shh, yun mo yung tunog. Sabi naman ng isa, gasol daw yun, gasol. Wala namang gasol na gano'n yata eh. Ay, gasol, sabi niya, buhangin pala. Yung pala, gasol na yun. Gasol na. Gasol na malaki. Hanggang sa yung isang kasamaan ko na naman, tapos si Sir Garrick, nauuna na naman doon. Gusto niya na naman mag-leading. Hanggang sa yung isang kasamaan ko, tinapunan niya ulit ng granada, buti narinig ko siya. Yung pala, yung parang buhangin yan, is gasol pala yun. Kaya pagtapon ng granada, nasunog yung bahay na yun. Yun nga, nasunog yung bahay. Tapos, pagkasunog ng bahay, pumutok yung gasol doon sa loob. Yung ko lang kung gano'ng kalaki yung gasol. Hanggang nasunog yung lead scout doon, yung kabady ko rin. Kay Buddy Soler. Abang tumatakbo siya na umapo yung likod niya. Pero after nun, tumatawa pa rin siya. Kasi nga ranger daw, sabi niya. Tapos si Sir Garrick, doon ko siya parang may kiblar man ako, nakabiran ko lang siya. Dahil doon sa pagsabog na yun, nakabiran ko si Sir Garrick. Kaya sabi niya, buti Bads, andyan ka. Hindi na lang ako nagsagot. Sabi ko nga sa kanya talaga na bawasan na muna yung tapang niya. Kung wala ako doon, hindi sunog yung BBP's assassin niya. Tsaka yun nga. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung namin, yung pagpasok namin ng bahay, hanggang sa may napasok na naman kami na kabilang block. Tapos, under kay naman ako, kay Sir Cortez at team namin. Yung time na yon, nagtanong siya kung sino yung papasok. Sabi niya, Bads, kayo na naman. Sabi ko, yes sir. Kung sa kami na naman yung pumasok, tinanong niya ako kung ilang tangke yung kailangan ko. Kasi mag-request din siya doon kasi tabi lang ng yung building na yon. Malaki yung daan sa gilid. Kailangan ko ba daw ng tangke? 2. Sabi ko sa kanya, sir, nakita ko naman yung area dito, nabibisual ko naman. Kaya, yun nga, bagbagan nyo lang yung kung saan yung pwedeng plastaran ng
puputok sa amin doon sa taas. May nakita kasi akong parang bintana lang na maliit. Yun yung napag-isip-isip ko. Wala kaming ibang ano. Baga yung area na yun, yung nakita ko is doon lang talaga kami pwedeng mapin down pag may kalaban talaga doon. So yun yung pinapaputukan ko sa tangke habang kami gumagapang doon sa baba. Kasama ko na Sir Cortez, yung team ko. Yun nga, hanggang sa napasok namin yung nakadikit kami doon sa building, na-clear namin yun. Habang nagbabagbag yung tangke. Tapos yun, may nawuundid pa rin sa amin. Actually, yung nawuundid doon sa likod, yung mga kasamahan ko kasi nag-misbehave sila sa amin habang kami naggumagapang doon. Sila yung pinuputukan ng kalaban doon, kaya nagtataka na rin kami na may mga wounded na doon, kami hindi. Ganoon nga, yung sobrang tactical mo talaga tapos maging alert ka lang sa anumang bagay, gaya doon sa nung gira na yun, maiwasan nyo talaga yung disgrasya doon mismo. Yun yung magsunod lang talaga sa mga SOPs. So yun, hanggang sa na-hit ko yung target na yun. Pagdating namin doon, palitan na naman ng team na magpasok na naman, yung kabilang plato na naman. Nandun din yung kabady ko, si Ranger Arsenal. Siya na naman yung mag-lead scout doon. Grabe din yung tiwala ko doon sa kanya. Hanggang matapos namin yung ano na yun, yung mission na yun na building. Hanggang sa may na-recover kami na ano, yung hindi pumutok na bala ng ano yun, ng F-50 yata yun. So yun, gano'n nga, kalaki yung bala doon. Hanggang sa tuloy-tuloy na kami pumapasok doon. Hanggang sa may na-clear kaming bahay na hindi namin alam na may mga baril pala doon. Yung nakaka-recover yung iba, pagkatapos namin i-clear, bababa kami. Babalik doon sa main body. Habang magsipat-sipat yung iba doon, mga kit-akit lang. May nare-recover sila. Para din sa kanila siguro yun. Dumating pala kami dun sa Musque. Yung sinasabi nila na maraming na-wounded doon. Yung team ko yung ano doon, yung pumalit. Tapos doon din mismo namatay yung team leader ko. Kaya si Sir Garrick nung that time pumunta siya doon, buti nahila ko na naman siya. Kasi nga nung nagplastar ako pumutok doon, pinutukan ako ng kalaban na hindi ko namamalayan. Sinabihan lang ako ng junior ko na, "Sir, binaril daw ako," sabi niya. Sabi ko, "Saan?" Nung pagtingin ko sa likod, grabe yung butas, imported yata yung nagbaril sa akin. Buti hindi ako natamaan. So yun, pumunta na naman si CO doon, nagputok-putok na naman, hinila ko na naman siya doon. Nung paghila ko sa kanya, timing din na pahinga na sana kami noon kaya para kumain kasi tanghali na. Hindi ko napansin, nandun pala yung team leader ko bumalik. Siya yung natamaan noon that time, kaya yun, namatay yung team leader ko doon. Sa area na yun, sa nakalimutan ko lang anong pangalan ng building na yun. Pero doon siya natamaan sa ulo. Hanggang sa ni-recover na rin. On the spot talaga siya doon. Kaya, sabi na naman ni Sir Garrick, "Buti bad, sinila mo naman ako." Ganoon talaga. So, ganun yung kwento ng naming dalawa, yung samahan. Namatay na yung team leader ko. Nagpahinga muna yung team ko sa likod. Kasi nalulumural na yung mga teammate ko hanggang sa may bago kaming team leader na pinalit. Tsaka yung harap noon mismo yung bumaril sa team leader ko, pinuntahan namin yun. Binigay din sa amin yung target na yun. Kaya nung minaneuver namin, sunog na building,
minaso lang din namin pagpasok doon mismo sa sa kwarto na yun, minasumaso lang namin yung pader. Hanggang sa dandahan kami na nakapasok doon, may nakita akong tao na nakaupo. Yung pala yung tao na yun, siya pala yung nag-aano sa IED doon. Command operated yung IED na nakalagay doon. Kaya yung IED na yun, ang doon lang mismo sa building na pinasok namin, na tabunan siya ng tela na pula. Yung pumasok doon ako, si Sir Garrick, si Sir Mabulay, Sir Arligue, si Sir Cortez, si Sir De Los Reyes. Nung pinasok namin yung building na yun, tuloy-tuloy na kami doon. Hindi, nung sinabi ko kay Sir Garrick na Sir, yun yung may kalaban doon sa harapan. Kaya nung sinabi ko sa kanya, nag-aagawan kaming dalawa magbarilan. Sabi niya, ako na magbaril. Katagal pa namin na doon. Maubos talaga lahat ng mga kasamahan ko doon. Puro pa sila officer sa building na yun. Kasi nga, yung IED, doon lang sa tabi namin. Pag sabi ng guide ko, sir, may dito, may natakpan ng tela. Pag ganun ko ngayon, IED. Buti may kasama namin yung isang EOD talaga. Yung EOD na yung grabing hila niya talaga ng wire. Yung tao na yun nakaupo doon, siya yung ng IED kasi command operated pala yun. Nakadugtong doon yung wire sa kanya ba. Doon mismo sa IED sa tabi namin. Pero kaming dalawa, nag-aagawan pa kami kung sino yung magbaril doon. Yun nga, sabi niya sa akin na, ayaw maniwala sa akin, CEO mo ako ba? Doon siya lamang siya doon. Grabe kayo, para kayo nagkakatsawan lang sa gitna ng gyera, di ba? Yes po, sir. So, ganun. Sabi niya, CEO mo ako sige, ikaw magbaril sabi ko sa kanya. Puta nung pagputok niya nung una, okay lang naman yung pagputok niya ng dalawa. Sabi niya, tumba. Yung trupa naman, yung pinas the word is bumba daw, bumba. Nagsitakbuhan lahat. Nagsilabasan lahat doon mismo sa building na yon. Kaya, paglabas namin doon, grabe yung alikabok sa namin sa mukha. Kasi sunog yung building na yun Nakita din na kami ni Nasir Karandang, sunog talaga yung building na yun. So yung time na yun, nung na-recover namin yung IED, binalikan namin ulit yun, Na-recover ngayon ng EOD, yung IED na yun. Tuloy-tuloy na kami doon, tuloy-tuloy na yung pagpasok namin. Tsaka, na-declare yun, kinabukasan. Yung napatay pala ni Sir Garrick, na siya mismo yung bumaril, is yun din yung bumaril sa team leader ko noon. Siya pala yung kumbaga yung nagiging sniper ng ng grupo nila. So nakabawi kami doon. Na-declare na yun pagka kinabukasan. Namatay na yung sniper nila. So yung detonate ng IED sana, tsaka yung nabaril na Sir Garrick, tsaka yung sniper, isa lang pala yun sila. Isa din pala yun sa pinakamatindi na kalaban na kailangan makuha namin. So, natsambahan lang siya namin doon. Nung, tuwang-tuwa naman kami nung na-declare kinabukasan na yung sniper ng kalaban is nakuha na. Doon mismo sa building kung saan na binaril ni Sir Garrick. So, doon nakita talaga ng tropa, ng ranger, ni Sir Gimaul kung paano nakuha yung kalaban na yun. So, anong feeling naman nun na para kayo naglalaro lang ni CEO mo Yes, sir. Sige nga, ano yung pampatapang na CEO ko, buddy ko? Hindi ka naman CEO's favorite. Nagkataon lang talaga na mag-classmate kayo. Komportable kayo sa isa't isa. Sabay ba naman kayo sa lubluban sa SRTS? Yes po, sir. Para kayo naglalaro lang pala sa Marawi Yes, sir. Sige, Banat, ano yung feeling na ganun? Actually, yung masarap talaga sa pakiramdam na yung classmate ko is yung CEO ko. Hindi mo talaga mapapantayan yung samahan yung dalawa doon. Yung tiwala sa isa't isa nyo talaga. Yung tiwala bilang isang classmate. Tsaka yung pinagsamahan niya doon sa Rangers Call. Hanggang sa kumpanya. Parang lang kaming magkapatid doon talaga na kahit na magbarilan, ganito lang, parang nag-aagawan pa kami.
grabe talaga yung tiwala ni Sir sa akin. Sir Garrick, tsaka yung tiwala ko talaga sa kanya. Buo talaga. Yung sabi niya, hindi lang isa or dalawang beses ko siya sinagip. Kasi nga yung tiwala niya, kaya yung tiwala ko din sa kanya. Matindi talaga. Siguro hindi mapapantayan yung tiwala namin pagdating sa ganun na labanan. Pag siya yung kabady ko parati. Ano naman yung mga tumapang ba ng tumapang yung mga 15 DRC no makita nila yung main lead scout nila at CO nila, parang ano lang. Actually, sir, yes, sir. Yung time na yun na nakita kami nila, dalawa kami ni Sir Gerson. Grabe na yung lahat talaga. Nag-iba na yung ugali ng tropa. Sabi nga nila na nagli-lead scout nga si CO na pugi, tayo pa kaya. Kahit na yung mismo yung taga-IOD, nagsabi siya na hindi nga natakot yung CO ng DRC na pugi yan. Tayo pa kaya, narubo-rubo yung mukha natin. So yun. Pugi, oh. Balikan nyo yung picture na ABS-CBN na Garcia Brothers. Yun, si Pugi. Si Captain Gerson Garcia. Hindi siya nangihinayang sa mukha niya. Sabi ng tropa, hindi nga nangihinayang si CO sa mukha niya. Tayo pa kaya na rubo-rubo yung mukha natin. So, grabe talaga. Actually, grabe yung dala ng pagiging leadership ni Sir Garrick sa kumpanya namin. Hindi mo siya talaga mapapantayan kasi pinapakita niya talaga kung paano siya bilang isang commander, paano niya aalagaan yung tropa niya. Kasi nga yung sabi niya talaga sa akin, Buds, yung tropa na yan, kahit gaano kaungas yan, yung kahit na private yan, may pamilya at may nagmamahal dyan. So, kailangan nating pahalagaan. Yung isa din yun sa mga naisip ko. At hanggang ngayon, nakatatak sa ano ko. Hindi lang sa isip ko, tsaka sa puso ko mismo. Inisip ko yun. May nagmamahal din sa... May nagmamahal din na pamilya daw, sabi niya, sir. Pero kasal na si Garrick nun, di ba? Actually, sir, hindi pa siya kasal nun that time. Buntis lang si ma'am. Yan, yung sinasabi ko, si Gerardo, yung anak niya. Saka yung kasal ni Sir Garrick, yung kasal kasi ni Sir Garrick noon, actually, tapos na yung Marawi since bago kinasal si Sir Garrick, sir. Pero yung, pwede ko ba sabihin, sir, na yung kasal niya is mismo may nangyari din sa amin? Yung time ng kasal kasi ni Sir Gerson, kasal ni Sir Gerson noon, tapos nag-ooperate kami, sabi niya sa akin, sabi niya, before siya mag-uwi, magpapakasal siya, sabi niya sa akin, Buds, iwan ko muna si PL sa'yo ha, turuan mo siya ng mabuti. Yes sir, sabi ko. Tapos nung umalis na siya, that time nung magpakasal nga siya, yung time na yun, nung araw na yun nakasal na yun, na-encounter din kami. Tsaka yung the worst na nangyari doon sa amin is, yung team ko is naubos sila lahat. Kaya sabi nga ni ma'am, hindi niya daw alam kung bakit umiiyak si Gerson mismo sa kasal niya. Kasi iwan ko lang kung nalaman niya na yun nung time na yun na encounter kami tapos nawalop yung team namin kung saan siya mismo every time nga nag-ooperate kami doon siya nagpapakirid sa team ko. Doon siya kumakain kasi nga hindi man sa favorite niya ako kasi nga classmate talaga kami, wala tayong magawa din dyan. Tapos alam niya rin yung kakayahan ko. Yun nga, grabing iyak niya doon na walop yung team ko. Sige nga, ikwento mo nga pagkatapos ng Marawi yun. Babalikan natin Marawi mamaya. Yes sir. Marami ka pang kwento ng Marawi pero kwento mo nga paano nawalop yung team mo? Yes po, sir. Yung encounter na yun? Yung encounter na yun kasi, siningit ko lang kasi nga yung na-mention nga ni sir na yung sa kasal ni Sir Garrick. So yun, yung mismong kasal ni Sir Garcia, dun kami na-encounter talaga. Na-encounter. So nung na-encounter kami nun, before kasi kami talaga na-encounter dun, na-encounter na yung ibang unit. Mas magkadikit lang kami, kaya nga opcon lang kami dun sa brigade. So yun, sabi ko kay PL noon, sir. Actually, tinawag ko yung radyoman ni PL noon. Sabi ko, sir, saan yung target natin? Sabi niya, yung target natin is sa kabilang bundok na yan. Yung sabi ko talaga sa kanya, alam talaga ng tropa to, ano yung sinabi ko kay sir? Sabi ko, sir, yung bundok na yan, sir, itong ridge na to is magkadugtong lang yan. Ngayon, kung bababain natin yan, bababa tayo dyan, sir, tapos dyan tayo dadaan, aangat na naman tayo. Kung may kalaban yan, sir, aso-aso talaga yung puwet natin patras. Sabi naman ni sir na, hindi sa kukiling yan.
Tapos sinabihan ko yung team leader ko, sir, kausapin nyo naman si PL na hindi tayo pwede magdaan dyan kasi maulan kagabi. Pagbaba pa lang natin, sir, mahuhulog na yung mga bato, marupok na yung mga lupa na yan. Ngayon, yun nga, dumaan talaga kami doon, pinilit talaga. Pagdating pa lang doon sa baba, grabe na yung bagbagan doon. Nakadikit na kami doon, wala talaga. Naubos yung team ko. Maswerte lang talaga ako na hindi ako natamaan kasi may isang puno doon mismo sa harapan ko kung saan ako nakasandal. May malaki pala doon sa una niya na hindi lang ako natamaan. So yun nga, yung namatay din yung isang kaibigan ko doon na habang nire-recover siya, sinisigaw niya ako. Nahihirapan na talaga ako nung time na yun kasi hindi ko na alam kung sino yung i-recover ko. Yung kabats ko na tamaan sa ulo. Yung platoon sergeant ko na kaibigan ko rin. Tapos yung iba kasi yung yun nga, si PL sabi ko, sir, ito na talaga yung sinasabi ko sa'yo, sir. Hindi ko rin kaya may namatay sa amin, hindi rin kasi pwede naming iwan yung tropa sa kalagitnaan na ganun. Kaya may namatay doon, maraming wounded kasi nga kailangan namin i-recover talaga lahat ng tropa. Hindi natin pwede iwan yun. So yun, pinatras ko sila doon hanggang sa umatras na talaga kami, umatras kami ng umatras. Tapos sabi ko sa kanila, umatras na muna kayo, sir. Maiwan na muna ako dito sa harapan. Akin na yung lahat ng granada ninyo. Wala din sila. Tapos binigay sa akin yung iba. Yun nga, yung nainis na rin ako sa kalaban. Kung susunod pa, granada na lang iano ko sa kanila kasi magkadikit na lang man kami. Yun, yung kasal ni Sir Garrick that time na yun. So, yun, naka-atras kami doon hanggang sa dumaan kami sa kampo ng MI. Yun yung matindi talaga sa kampo ng MI kasi nga, nung dumaan ako doon, ayaw talaga dumaan ng tropa doon. Kasi hindi daw nila alam kung paano yung ugali noon. Di, sabi ko mababait niyan sila. Tapos coordinated na naman. Nung time na yon si Sir Brunner pa yung brigade commander noon. Tapos yung nagpa-operate sa amin, opcon kami ng 82nd IB. So yun nga, na-opcon kami doon. Si Sir Brunner, siya yung that time ng brigade commander pa. Nung nag-exit kami doon, ayaw talaga dumaan ng tropa doon sa kampo ng Imay. So yun, dumaan kami doon. Sabi ko lang sa kanila, sir, sabi ko, ibigay nyo lang sa akin yung mapa. Tapos, yun nga, yung radyoman, si Sir Barrel, sabi, Sak, magsama ko sa iyo. Sabi ko, sige, sir. So, yun nga, yung time na yun, nung matras na kami, dumaan kami doon na daladala na namin yung mga wounded namin. May kiya kami. Tapos, nung time na yun, tumusok ako sa kampo ng Imay. Tinusok ko talaga yung kampo ng Imay. Sabi ko, mag-advance ako sa inyo ng mga 50 meters. Oo, sinugal ko yung buhay ko kasi nakikita ko yung kabats ko na nakalagay sa duyan. Natamaan siya sa ulo actually. Tapos habang binubuhat siya, pag mag-halt kami, naririnig ko yung ungol ng kabats ko ba. So, masakit yun sa tinga. Pakinggan na ganun yung nangyayari sa tropa nyo. Yung binigay na sa akin yung mapa ni sir, hanggang sa tinutumbok ko yung kampo ng Imay, nakasunod lang din lahat ng tropa. Pagdating doon, nakita ko na yung gwardiya ng Imay talaga. Mismo nakita ko siya doon. Sa sapa. Kasi ginilira namin yung sapa. Kaya yung tinawag ko siya that time, sabi ko sa kanya, kapatid, yung ginawa ng Imay kasi, yung gwardiya nila, tumakbo siya dun sa taas, sa mga kasama niya. So yun, sabi ko sa tropa, sabi ko mag-advance ako ng 25 or hanggang 30 or 50 meters. Pag binaril ako, kunin nyo lang yung katawan ko. Huwag nyo lang akong iwan. Yun lang yung hiniling ko sa kanila. Kaya nung time na yun, dinikitan ko na yung Imay. Sabi ko, kapatid, kaya nga, doon, bumaba yung commander nila. Yung sagot ko lang talaga sa commander, sabi ko, commander, mababait kaming tao. May tumira sa amin, hindi rin namin alam kung sino. Ngayon, sabi ng commander, sige lang, tulungan kayo namin. Pagtingin ko sa tropa, sabi ko nga, commander, para malaman nyo talaga na hindi kami maglaban, tatanggalin ko yung magasin ko. Tinanggal ko yung magasin ko, nirelease ko yung bala doon mismo sa bolt. Kinasa ko yung baril ko. Nakita niya, sabi niya, wag mong gawin yan.
hindi commander, para malaman talaga niyo hindi kami maglaban. So yun, yung time na yun, sabi ko sa tropa, tanggalin yung magasin, remove magasin, open bolt. Yung tropa talaga, hindi talaga, ayaw talaga nila ng ganon. So napag-isip-isip ko, corned beef talaga ako nito, sabi ko ba. Pero, luckily, hindi naman nangyari yung in-expect talaga nila na ganon kalala na i-captured kami ng ganon na lang. So nakita ng MI, tinulungan kami ng mga kapatid ko na MI dyan sa Taguluan. Tinulungan kami nila hanggang sa doon naka-exit kami. Yun nga, yung sabi ni pagtawid namin doon, mayroon ng ambulance sa malaking sapa na yun. Andun na si na Brigade Commander, yung Battalion Commander ng 82nd, yung Brigade Commander si Sir Bronner. Yun nga, nung time na yun, nagkasalubong pa kaming dalawa noon. Tapos tinanong niya ako kung bakit ano yung nangyari. Actually, sinabi ko talaga kay Sir na ganoon nga, may wounded. May wounded kami, Sir. Lugi kami sa ground. Hindi rin namin pwedeng iwan yung tropa na na-wounded na. Kaya, yun, nadagdagan yung wounded. May isang patay. So at least, lahat ng tropa namin, nalabas namin doon kahit na yung patay na wala silang nakuha sa amin. Kahit na may patay man na isa, pero yung katawan is nakuha pa rin namin. Hanggang sa umabot na yun nga, yung time na yun, kasal yun ni Sir Garcia that time. Hanggang sa hindi niya natapos, umuwi siya. Tapos, nung bumalik na kami sa CP namin, nagkita kami. Yun nga, niyakap niya ako. Isa lang yung sinabi sa akin, masamang damo ka talaga ba di? Kasi nga, yun nga eh. Sa lahat ng team ko, nawundid sila. Ako lang hindi natamaan. Yun nga, yun lang yung kwento ng buhay doon sa nangyari doon sa kasal ni Sir Garcia at saka mismo doon sa operation namin.